What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala. And for today, ang pag-uusapan natin is all about Dboard Network. So si Dboard is under siya kay Avalanche Network. If familiar kayo kay Sai Network and dun kay Helios Network, so medyo similar siya. So all about gaming siya and running lang siya sa ibang blockchain. So si Sai Network is under kay Sai mismo. And then si Helios naman is under siya kay Bitcoin na network. So guys, si Dboard naman is under naman siya kay Avalanche Network and then powered siya by IO.net and Layer 0. So if hindi kayo familiar, si IO.net is ang tinatawag natin the Internet of GPUs. So nagpo-provide siya ng mga cloud services and mga GPUs para sa mga nodes natin. And guys, si IO.net is nakapag-raise ng around $30 million sa kanilang funding round. Tapos isa sa mga investors nila is si Animoca Brands, OKX Ventures, and Solana Ventures. And then ang kanilang lead investor ay si Hack VC or Venture Capital. Ito guys, si IO.net, so meron siyang 427k followers sa Twitter. Pero yun nga guys, ang focus natin ngayon is si Dboard, pero parang mag-hit tayo ng 2 birds with 1 stone dito. I-assume ko lang yun pero hindi yun sigurado. Pero malay natin kapag ka nagkaroon ng airdrop si IO.net and successful si Dboard, pwede siya magbigay ng ibang tokens niya kay Dboard, tapos si Dboard is distribute na to sa kanilang mga holders ng key. So speaking of key, ito yung gagawin natin. So ano nga ba yung key natin and paano natin siya i-mint? So ang Dboard entry key, so NFT siya. So kailangan natin siya para makapag-run ng node dito kay Dboard Network or para makapag-run tayo ng nodes. So pag pumunta tayo sa kanilang documentation na ililink ko sa ating description box, makikita na dyan yung mga links na importante and then syempre kung paano set up yung ating Dboard na key. And then further, kapag nag-scroll tayo dito sa baba, makikita nyo na may iba't ibang tier yung kanilang entry key na sale. So for example, sa tier 1, ang cost nito is around 0.039 Ethereum. Ang quantity ay 3,000. And then ang amplified FDB is around 427k US dollars. So mababa pa. And right now, nasa tier 2 pa lang tayo, which is 0.049 ETH. So kada tumataas yung tier guys is lumiliit yung quantity na sale nila, and at the same time tumataas naman yung cost and tumataas din yung FDV. So similar kay Helios tsaka similar kay Sai, mas tumataas yung tier, yun nga tumataas din yung presyo. So simulan natin guys. So by the way, ang gagamitin ko ditong pang mint is Arbitrum Network. So as you can see, nag-bridge ako ng aking Arbitrum na asset or Ethereum papunta sa mismong Arbitrum Network kasi nasa BSC yung karamihan sa aking holdings. And then guys, kapag pumunta kayo sa kanilang minting page, as you can see, ito yung makikita nyo. So may makikita kayo ditong discount code. So kayong bahala kung gagamitin yung discount code ko, pero yun nga, mas maganda pagka ginamit yun kasi may 5% discount tayo. Bukod sa mas maaga tayo makakabili ng entry key which is tier 2 pa lang and mas mura pa lang siya. And then guys, ang gagawin nyo dito is pipili kayo ng network. As you can see, nakaselect sa akin sa Arbitrum Network kasi nandito nga yung Ethereum ko and bridge ko siya from BSC. If meron naman kayong Avalanche, no, pwede nyo piliin yung Avalanche, as makikita nyo, ang kailangan is 3.15 AVAX. Pero yun nga guys, since Arbitrum ang aking network na gagamitin, so Arbitrum ang pipiliin ko. Tapos wala pa akong discount code guys kasi wala pa akong alam na nag-mint na to, so i-mint ko pa lang to for the first time. And syempre guys, nag-take lang ako ng risk dito and isa lang ang aking i-mint. Pero kayong bahala guys, kung malakas ang risk tolerance nyo is mag-mint kayo ng mas maraming keys. Kagaya kay Helios guys, nag-risk lang naman kami doon, and then yun nga, medyo nagbunga naman yung aming risk doon kasi malapit na yung kanilang mainnet launch and actually na-launch na yung mismong token nila and nakaprofit na kami doon, pero yun nga, hindi pa release yung aming tokens. And by the way guys, same kay Dboard, yung kanilang tokens na madidistribute or makuha natin dito mga rewards na tokens, etong DVAX is madidistribute pa sa kanilang mainnet launch. So around Q2 daw yun or quarter 2 ng 2024. So ang quarter 2 natin is around April to June. So malapit-lapit na rin yun and konti na lang hintay natin doon. So okay na rin to para sa akin kasi maliit naman yung i-risk ko dito. So around 0.049 ETH lang or around mga 170 US dollars lang yan right now. So guys, magpo-proceed na tayo sa minting nito kay Dboard.gg ng ating entry key. Pero bago tayo mag-mint, gusto ko yung palalahanan na ang gamit ko ditong wallet is Burner Wallet. So ang meaning ko sa Burner Wallet is walang ibang connected assets dito. Hindi ito yung main wallet ko, and itong wallet ko na to is dedicated lang for Dboard.gg. So as you can see, ito yung mismong wallet ko na gagamitin dito. So walang ibang laman to, walang ibang laman na katulad ni USDC, USDT or iba pang cryptocurrency. So meaning kapag na-phishing ako or may something na nangyari dito kay Dboard is hindi affected yung ibang assets ko or hindi madadamay. So going back, proceed tayo sa pag-mint. So make sure lang na meron kayong enough ETH kasi sa Arbitrum tayo, no. If Avalanche ang gagamitin nyo, make sure na may enough
DEVAX kayo na token. So yan, proceed tayo confirm, and then makikita nyo dito yung nade-detect ni Wallet Guard na phishing indicator. So makikita nyo yan, pero I don't think na phishing talaga siya, no? Pero yun nga, para mas safe tayo, ang gagamitin ko is Burner Wallet. So kayo nang bahala dito. So nag-risk lang ako ng kaya ko mawala. So kasi guys, ang natutunan ko is pag nag-risk ka talaga, kailangan yung ano talaga hindi mo kailangan gamitin. Kasi guys, kapag nag-risk ka lang, kunyari gagamitin mo pa rin siya or something, may paglalaanan ka, dapat wag mo talaga siyang i-risk kasi sobrang laki ng risk sa mga cryptocurrency. So katulad sa Helios guys, nag-risk ako dati dito, kasama ko yung mga ibang mga MGG katulad ni Ju tsaka ni Roms. So nag-mint kami nito. So si Roms actually yung nag-shield sa akin nito, and okay naman siya guys. As you can see, ang bili ko lang sa Helios key dati is around $250, pero yung total lock value ng aking rewards is around 1.7k US dollars na. So sobrang taas ng ROI ko kapag nakuha ko na lahat itong mga tokens na to. Pero yun nga, vested yung token namin dito kay Helios for 12 months, pero yung mismong key farm rewards namin, I don't think na parang vested siya, no? Pero yun nga, dito pa lang sa key farm is ROI na ako, tapos may profit pa. Kasi nga, ang gaya ng sabi ko, $250 US dollars lang yung bili ko dito, pero ang key farm rewards ko is around $470 US dollars agad. Tapos yung incentive reward pa na vested for 12 months is around 1.2k US dollars. So going back, yun nga, gusto ko lang kayo palalahanan, doble, triple, na sobrang daming paalala na pag mag-mint kayo ng mga ganito, make sure na yung makakaya nyo lang i-risk yung gamitin yung funds. So yan, click natin yung continue. Tapos meron pa ako isang guys pang detect na mga unusual transactions, gaya nitong si Fire Wallet. So bukod kay Wallet Guard, additional din to na parang security. Pero dito guys, kay Fire hindi niya na-detect si deboard.gg, as you can see, kasi nga parang ang na-detect ni Wallet Guard kanina is ibang website talaga, hindi talaga siya si deboard.gg. So I think okay naman to. Pero yun nga, hindi natin sure, kaya dapat gamitin nyo dito guys is yung Burner Wallet talaga. So yan, nag-risk lang ako guys para ala sa inyo. So confirm ko lang to. Tapos guys, wait natin mag-proceed yung ating transaction. So yan, as you can see, meron nga pala akong pang gas fee dito. So hindi talagang sakto. So may natira pa ako 6.72 US dollars, no? So murang-mura lang yung gas fee dito kay Arbitrum kasi. O yan guys, tapos na tayo mag-mint. So refresh muna natin para makita natin if ever meron na talaga tayong hold na key. So ayan, meron tayong key balance, no? Nakalagay dito, meron tayong 1 deboard key. And then ang next natin gagawin is pumunta tayo dito sa ating node. So as you can see, running na agad siya, no? So ang gamit niyang GPU is Nvidia GeForce. So hindi discuss natin katulad kanina si IO.net ang nagpo-provide nito sa kanila. And then incentive rewards, nandito na siya. Tapos farm rewards, so tumataas yan I think kada minuto, or try nating i-refresh, no? So 0.18. So yan, 0.29 na siya. So tumataas-taas siya. Tapos yung incentive rewards naman guys, I think ano to, no? Fixed to incentive rewards na 62.2 DEVAX token. Pero yung tokenomics ni DEVAX is hindi pa nalalabas. So hindi natin alam kung okay ba to, kasi hindi natin alam kung gaano kalaki talaga yung supply, and then hindi natin mape-predict kung ano yung price ni DEVAX token kung sakali. Pero guys, karamihan naman ng mga ganitong mga lumalabas na token lately is matataas talaga yung supply, like 1 billion yung mga supply nila, no? Kasi mas mataas yung supply, mas okay nga naman siya, mas maraming mapaglalaanan, tapos mas flexible sila kapag nag-allocate sila ng mga funds. And guys, as you can see, refresh pa natin ulit para makita natin kung tumataas talaga yung total farm rewards. Yan, as you can see, tumataas siya, no? So every second nagpa-farm yan. Check nyo lang siya from time to time. And then guys, after nyo nga pala mag-mint, pwede nyo gamitin itong referral code na to, tapos i-share nyo sa iba. Pwedeng referral code ko or pwedeng referral code nyo mismo yung i-share nyo. So if may mag-risk kasi dito is meron silang 5% discount kahit papano, no? And yun nga guys, pang ilang ulit na paalala ko na, gamitin nyo dito is Burner Wallet. And nga pala guys, ito yung kanilang Discord channel or server. So ililive ko na lang sa description yung link nito. And then sumali kayo sa mga giveaway nila if ever meron sila, no? Kasi libre lang naman yan. So makita nyo, kiklik ko to, giveaway. So yan, participate agad. So sobrang dali lang. Tapos ibang link nila, katulad ng Twitter, is nasa description box lang din natin. Pero yan, check nyo na lang mismo Twitter nila. So makikita nyo naman. Tapos ito guys, yung kanilang guild. So pag sumali kayo dito sa guild, may makuha kayong role dito sa kanilang Discord channel na airdrop. So as you can see, magiging eligible ako daw sa airdrop, no? So this role is will be expired in 2 weeks. So hindi ko sure kung kailan na tong mismong na to, role na to, no? Or na-publish yung role na to. So after 2 weeks daw. So limited time lang pala yung mismong nila, no? Tong role na to. So parang mga early adopters. So going back dito sa kanilang Discord channel. So wait lang. So try natin mag-chat. So dapat meron akong airdrop na role. Ayan, as you can see, meron akong airdrop na role. So kuhanin nyo rin yan. If ever hindi kayo kukuha ng node, I think okay lang, no? If wala kayong budget, mag-mint, tapos gamitin nyo lang to or kuhanin nyo lang tong role nila sa Discord nila na airdrop. So yun guys,
huling paalala ko bago ko tapusin yung video na to, huwag kayo masyadong magpadala sa mga video namin. Dapat as much as possible, sariling risk nyo yung alalahanin nyo. So if ever gumawa ako ng video, hindi ibig sabihin nun is legit na siya. Kasi guys, nagrarag din ako, ilang beses na rin ako narag, ilang beses din ako natalo sa mga tinetrade ko or sa mga binibili ko mga NFTs. Pero when it comes to phishing, hindi pa naman ako na-phishing, or yung mismong main wallet ko hindi pa siya na-phishing, kasi nga as much as possible, nagiging safe ako by using burner wallet kapag sketchy yung mga projects. Then going back dito kay Helios, tatandaan nyo guys, no, dati walang naniniwala dito kasi talagang sobrang sketchy rin nila, parang si Deboard right now, no. So wala pa sila dating testnet na maayos. Ayun, so nag-proceed sila testnet nila, tapos right now alphanet na si Helios, tapos susunod is magme-mainnet na sila. So sa mainnet, mare-receive na namin yung aming mga key incentive rewards. So same dito kay Deboard na magla-launch around Q2. So around April to June yung Q2 natin, no? So 2024. So abangan na lang natin if ano mangyari dito kay Deboard. So make sure na nakasubscribe kayo sa aking TikTok and Facebook, kasi guys, nagpo-post ako doon from time to time ng mga updates. So if ever hindi ko kayang gawa ng video, mga quick post lang, yun yung ginagawa ko sa Facebook and TikTok. Yun lang guys, and see you sa ating next video.